mga kababayan, talagang roll of law lang po ang habol ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi dito mga kababayan sa balita, yung Marcos administration, tutulungan pa rin daw si Digong na magkaroon ng fair trial doon sa ICC. Ano makikita ninyo dito ang pagiging compassionate mga kababayan ng ating Pangulo. Kahit nilait-lait na po, pinagbantaan, nilait-lait, tinawag na adik, adiktador, bangag, ngiwi, lahat ng uri ng pambabalahura po. Pero tingnan ninyo, hindi nami-personal po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan sabi rito, government to ensure fair ICC trial for Duterte. Sa press briefing mga kababayan kanina, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, wala na pong kamayan niya o responsibilidad ang gobyerno kay dating Pangulong Duterte. Pero basehan niya sa Republic Act 9851 bilang Pilipino, hindi lang dahil dating Pangulo, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kailangan din po natin na ang gobyerno na ma-sure po, masigurado natin na nagkakaroon po ng fair trial, lalong-lalo na po Pilipino po ang ating dating Pangulong Duterte. Ganon mga kababayan, talagang roll of law lang po ang habol ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan sabi dyan, Marcos to still help Interpol arrest Rodi even if UNITEAM is still a thing. So kahit mga kababayan, halimbawa, hindi pa po nasira yung UNITEAM, hindi pinagbantaan ni Sara yung ating Pangulo, kasi po may international obligation tayo, may obligasyon tayo sa Interpol. Sabi po ni Castro, of course, we will still just abide by the law. Yun po kung ano man yung naging kasunduan with the Interpol, kahit sino pa yan. May nagkaroon, meron pang UNITEAM, walang UNITEAM, it will be the same. Hindi po pwede na magkaroon ng special treatment dahil lang po sa friendship. Kaya maging yung mga statement po ni Senator Bato na he felt betrayed daw kasi nag-promise yung ating Pangulo daw na hindi nababalik sa ICC. Tinupad naman ang ating Pangulo yung promise. Hindi man tayo nagbalik sa ICC. Kaya lang, member tayo ng Interpol. At saka, bakit barkada mo pa yung ating Pangulong Bongbong para ma-feel mong betrayed? Trinaydor ka ng ating Pangulo? Walang ganun po. Yun ang inyong narrative. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, rule of law ang sinusundan po niya. Pakinggan natin mga kababayan yung porsyon ng press briefing kanina. Ma'am, former President Duterte is set to appear sa ICC tonight. Siguro po, could you enlighten us on ano po bang extent ng government assistance na maaaring ibigay kay former President Duterte throughout this proceedings po? Wala po kasi tayong jurisdiction sa anumang gagawin po ng ICC. Sa kanilang mga procedures, wala pong jurisdiction. At after natin dala po ang dating Pangulo sa ICC, wala na po kamay o responsibilidad ang gobyerno kay dating Pangulong Duterte. Pero, base po sa RA 9851, bilang Pilipino, hindi lang dahil bilang dating Pangulo, si dating Pangulong Duterte, kailanganin din po natin ng gobyerno na ma-assure po, masigurado natin na nagkakaroon po ng fair trial. Lalong-lalo na po, Pilipino po ang dating Pangulong Duterte. Okay, pero lahat po ng mga gastusin, like for example, for legal counsel and all, private capacity na po yun ni former president. Sa kanya dapat manggaling yun. Opo. Kahit nga po sa mga complainants, hindi rin po yan talaga sagot ng gobyerno dahil may kanya-kanya po silang mga abogado at sabi nga po natin, wala po tayong responsibilidad o wala tayong hand over the ICC proceedings. Last question na lang po, Yusek. Si former Senator Trillanes, sinabi niya po in one of his interviews na there could be
seize order coming from the ICC sa mga Duterte assets while the trial or the investigation is ongoing. If maglabas po ang ICC ng ganong klaseng order to freeze the assets of the former president, will the government comply on that particular order? Kung meron naman po tayong batas at inaalaw po tayo, ipakita lamang po nila, tayo po yung magkukomply dahil lagi po, sinasabi natin, lahat po ng gagawin natin dito ay dapat lamang base sa batas. Okay, next question po. Eden Santos, Net 25. Yes, sir, good morning po. Sabi po, the Office of the President said it paid for the private jet that brought former President Rodrigo Duterte to The Hague or The Hague. Paano ba bigkasin yun? The Hague. Baby, do you confirm po itong statement na to na ang Office of the President ang gumastos po dun sa is it a jet plane or yung pong ginamit na last na? Opo, ina-admit po na ang palasyo po, ang nagbayad, ang gobyerno po, ito po ay may kaugnayan sa assistance po na ibinigay natin sa Interpol. So, sabi nga natin, kapag hiningi po ang assistance, siyempre po dapat kumpleto po. Dahil kung wala naman po na ipoprovide na sasakyan para madala po ang dating Pangulo sa ICC, parang hindi rin po naging kumpleto ang pagtugon natin sa ating commitment to the Interpol. Magkano po yung kung meron na tayong estimate na ginastos dun sa pag-travel po kaya FPRRD? Wala po tayong kumpletong detalye about that. At maaari po siguro ay hindi ko agad masasabi kung meron man po dahil meron pong kaugnayan ito sa isang pribadong korporasyon. Yesterday po, medyo hindi kasi ako nakadalo dun sa briefing, naikwento po nung ating mga officer from the PNP, CIDG, na yung ginawa pong pag-aresto kay FPRRD, yung naging attitude po nung mga pamilya na nagwala, parang gano'n, nagsisigaw, nagmura. Yung po bang ganong attitude ay is it normal or sa tingin nyo hindi po? Normal lang sumigaw. Pamilya po yun eh. Hindi po natin mawawala na gano'n na maging damdamin. Pero since ito naman po ay matagal nang pinag-uusapan, at aminado naman po ang dating Pangulong Duterte na may kaso naman po sa ICC. At nabanggit nga rin po niya sa kanyang talumpati sa Hong Kong na meron siya nadidinig na warrant of arrest. Pati nga po si Senator Bato, inamin niya na meron. Kaya hindi siya sumama sa Hong Kong. So, normal ang magkaroon ng ganong klaseng damdamin. Pero siguro dapat malaman din po natin lahat kung hanggang sa inyong hangganan. Kung hanggang kailan pwedeng mag-react sa kapulisan. Kung ginagawa ang tama, nandoon ang mga dokumento, tingin ko dapat sumunod din tayo po sa batas. Iba po kasi yung sitwasyon na hinuli ka, pero wala kang ginawa, hindi ka caught in the act, or walang warrant of arrest. Pero dito po lahat ay naipakita. May warrant of arrest, nandiyan po ang Interpol. So siguro mas maganda po kung naging kalmado rin ang mga kamag-anak po ni dating Pangulong Duterte. Malinaw po, mga kababayan, yung paliwanag ni Jose Castro. Bakit nga ba ang atensyon nandun sa binibigyan ng due process at masarap ang buhay doon po sa detention cell niya na parang hotel, kumpletong mga facilities, amenities. Pero yung mga victims po na ang sabi, more than 30,000, abo na ngayon po, wala yung due process. You see po? So yun ang dapat na makita ng ating mga mamamayang Filipino. Tama si Jose Castro, masyadong nag-glorify kung sino yung akusado. Yung mga biktima ang dapat na pagtuunan ng pansin.